Hola mga katropa, ito meron tayong konting or pahapyaw na explanation kasi may tanong noon na paano daw ba nakakaabot doon sa korte kung meron tayong isasampang kaso, criminal case laban sa isang tao. So usually, ito as a general rule, nag-uumpisa naman yan sa either sa affidavit complaint ninyo o kaya doon sa affidavit na ginawa ng mga pulis natin. At ito ay usually sinasubmit yan doon sa prosecutor's office and then ma-assign yan sa isang piskal para imbestigahin o tingnan kung karapat dapat ba talaga na kasuhan yung tao na kinocomplain nyo doon sa affidavit nyo o kaya doon sa nireport nyo doon sa police. Ngayon, pag na-determine ng fiscal na assign doon na pwede nga na meron possibility na na-commit nung kinocomplain nyo yung isang krimen na yon, ito ay gagawin sa isang resolution yan at yun na ang resolution tsaka gagawa ng tinatawag na information at yun naman na ang isasubmit doon sa korte na mayroong jurisdiction doon sa kaso na final nyo. And once na nandun na sa korte, yun na, magsisimula na yung kaso doon sa korte kung saan ito sinampa ng piskal. So, ganoon lang kasimple yung parang basic na procedure nyo. It starts with a complaint, mapupunta sa fiscal's office, i-evaluate ng piskalya yan kung ito ba ay dapat na maging isang kaso. Then after that, sa kanila i-file yung information doon sa korte na nakakasakop doon sa krimen na nangyari. So, ganun lang mga tropa. Hindi pa kaso pag nandoon sa opisina ng fiscal's office yan. Magiging kaso lang yan. Kaya kung makikita niyo yung title, People of the Philippines na, kagad ang nandun pag ito ay naisampa na doon sa korte. So, ganun po mga katropa ang takbo ng isang regular na criminal case. So, ganun lang katropa. See you around.